Hi, Rain. Rain. Hi, everyone, and welcome to Hazel Us. And I'm Rainy Jane Tulawi, 58 batch, 1000 missionary. Okay, my life verse can be found in the book of Romans 14 verse 8. Na sinasabi niya, whether you if you live, if we live, we live to the Lord, and if we die to the Lord. Whether we live or die, the Lord. Before ako nagsama sa homecoming namin is na-diagnose ako sa aking sakit na diabetes. Diabetes type 1 dito sa TMC. And then after that, sukat hindi ko akalain na may mas malaki pa palang trahedya na dumating sa buhay ko. Pero yung trahedya na yun, nagiging blessing sa buhay ko. Dahil yun din ang living testimony ko na paano ako inalagaan at paano ako minahal ni Lord sa aking buhay. Lalo tigit pa sa chance na kanyang binigay. Kasi this year lang, actually, isa akong DKA survivor. Diabetes ketoacidosis. Nakomatose ako for 8 days. And then, after ko nakomatose for 8 days, yung life ko is kailangan na talaga ng change lifestyle. Kailangan ko ng healthy lifestyle. Kasi yung lifestyle ko before is very unhealthy. Especially, mahilig ako sa mga fast food. Yan talaga yung pagkain ko nung nag-work ako sa Malaysia. Every meal parang, minsan lang talaga ako kumakain sa bahay kahit nagluluto ng mama ko. So, more on sa labas, fast food, mga street foods, mahilig ako. Sa mga soft drinks, hindi naman ako mahilig. Pero nung kasagsagan ng milk tea, sa milk tea ako parang nagiging addict. Addict ako sa milk tea. So, yun. Nagiging ako, pataas yung sugar ko. Yung blood sugar everyday ko is pinakamababa at the time is 400. Then the rest is 500 high, yung hindi na mababasa. So parang napaka na talaga ng life ko na kumbaga nasa na ako, nasa point na agabuhay. At nagiging blessing siya dahil after nun, unti-unti na ako nag-change ng lifestyle. Hindi man siya madali. Pero, dahil pag sa sarili natin, wala tayong magagawa eh. Diba? Kailangan natin yung guidance ni Lord. Kailangan natin yung, yung gabay niya sa atin. Kasi pag tayo lang, hindi natin magagawa yun. And at first, sobrang nahihirapan ako sa pag-change ng lifestyle ko. Minsan, yung, bumibili pa rin ako ng mga bawal, ng mga food. And then after that, may yung parang makokonsensya na ako. Kasi laging pumapatak sa isip at puso ko na itong pagkakataon na ito binigay ni Lord sa akin. Dahil may purpose siya. And then, yung life na to, kung sasayangin ko pa, wala nang magawa si Lord, kumbaga. Kasi ilang chance na binigay niya eh. And then, after nun din is malaking tulong din sa akin yung pagpapagamot ko sa Mount of Blessing Hospital. Actually, I'm super blessed and thankful dahil nung na-diabetic ako, nakilala ko tong mga tao na yung mga pagiging pagiging missionary spirit ko, natural healing. More on more on mga healthy foods na talaga. Kaya nga gusto ko yung pag-volunteer sa Mount of Blessings kasi hindi lang food yung nakakatulong dun sa akin, pati yung environment, yung mga tao doon. Mapipil mo na, wala kang stress. Kasi number one din naman yung peace of mind. Kasi pag wala kang peace of mind, number one din siya na makakapag-trigger ng ating mga sakit. So sobrang thankful ako na nakilala ko sina Doktora and Dr. De La Cruz, yung mga family doon, sina Auntie Tita, Inday, lahat sila doon, napakabait nila. Kung makaalis ako doon, yung parang, gusto ko na umuwi ulit doon kasi yung peace of mind ko nandoon. Malaking papasalamat ko sa Panginoon sa napakaraming chance na nabinigay niya sa akin ng buhay. Kasi nasa ko na talaga na, Lord,
ang bait mo, sobrang bait mo sa akin, sobrang mahal na mahal mo ako. Nararamdaman ko yun during sa diabetes journey ko, Ate Haze. Kasi, yung karamihan ng mga doktor, after kong na-comatose, lagi talaga nilang sinasabi, alam mo ba, may purpose talaga si God sa iyo. And I'm very excited kung anong purpose na yun ni Lord para sa akin. Kasi, lagi nilang sinasabi na, pag DKA ka, bihira ang DKA makasurvive. So, I'm proud I'm a DKA survivor na binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay pa, and advice ko din sa mga kabataan na please, yung mga unhealthy lifestyle nyo, dahan-dahan nyo nang isurrender kay God. Dahil alam naman natin na hindi madali ang pag-change ng lifestyle. Pero with the guidance of the Holy Spirit, walang imposible. Kasi lagi nating tatandaan, huwag tayong babalik sa Panginoon na may defect na ang mga katawan natin. May damage na yung temple niya. Kasi tayo, ang body natin is a temple of God. So, kung babalik tayo na may defect na parang hindi na siya good. Yan ang the big realization ko na why not before dapat nag-change lifestyle na ako and then serve God during na wala pa akong sakit. Kasi mas better na ipaubaya mo yung sarili mo sa Panginoon, magpapagamit ka sa kanyang gawain na hindi ka, kumbaga, wala pang defect sa katawan mo. Sa mga kabataan dyan na nais mo maglingkod sa Panginoon, the 1,000 Missionary Movement Campus, always handa na tanggapin kayo dito upang maglingkod sa Panginoon. Mga kabataan, lagi nung tatandaan ang 1 year for the Lord. Parang 1 day lang yan. Kasi pag nandito ka na, hindi mo na mararanasan ng panahon dahil napakabilis ng panahon. At saka, mag-serve tayo upang mapadali natin ma-spread ang news, ang good news sa mga ibang people, lalo higit na sa mga taong hindi pa nakakilala sa news. And huwag na kayong magpatagal pa. Yung calling ni Lord, pag may calling sa inyo, kung may mga doubt kayo, kung may mga hindi kayo pa talaga ready, i-pray nyo lang yan at hingi kayo ng sign and guidance